Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang katanungan rito ni ka-crypto kung saan ay paano nga ba makuha ng buo yung take profit kasi may naiiwan. Ayan, ito po ay may kaugnayan sa ating video. Yan yung video na aking ginawa tungkol sa kung paano mag-set ng stop or limit order. Kaya ayan, aking ipapaliwanag kung paano sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bilang halimbawa ay gamitin po natin si Binance. Ayan, talagang kung tayo po ay nagtitrade. Ayan, nagtitrade tayo sa spot. Ayan, sa spot trading or exchange ay talagang may natitira po. Hindi po natin may mga pagkakataon or may mga sitwasyon na hindi po natin mabebenta yung buo, yung lahat. May matitira po talaga. Kaya pag nagbenta po tayo ng Bitcoin ay may matitira. Sabihin natin binenta natin yung ating Bitcoin at ang kapalit ay USDT, ay may matitira po na konti, maliit na amount ng Bitcoin. At yan po yung tinatawag na dust. Yan, dust, alikabok. Yan po ang tawag dyan, alikabok. At naiipon po yung mga dust na yan. Yan, at ang mangyayari po rito ay magkakaroon tayo ng napakaraming mga crypto assets dito. Iba't iba, depende po sa mga tinitrade natin. Naiipon yan. Tapos maliliit yung amount. Ngayon ay meron po tayong dalawang option kung paano natin i-convert ito. Ay i-convert lahat. Yan, para walang matira. Yan, masimot. Yan yung mako-convert lahat. Yan, kung pag may natira, sabihin natin ay may natirang Bitcoin, ay pwede po natin gawin ay ito. Gamitin natin yung convert small balance to BNB. Ayan, kung pag i-click po natin yan ay mapupunta po tayo rito. Tapos ayan, lalabas po yung coin dito na nagkakahalaga ng below 0.0012 na BTC. Yung kanilang valuation. Ayan, kasi may equivalent po na BTC value yan. Maski BNB yan, Tron, ayan, Cardano, Solana, ayan, may equivalent po siya na BTC value rito. Makikita po natin dito. At saka yung approximate BNB value kung pag i-convert natin yan. Ayan, lalabas po rito sa under dito po sa coin yung mga available na may maliliit na mga balances. Yan, i-check lamang po natin yan tapos convert po natin. May lalabas po rito ng button na ipipindutin natin at mako-convert po yan sa BNB. Yun nga lang at talagang BNB po lahat yung kanilang conversion. Kaya maganda po yan kung marami po talaga. Kung marami talaga tayong mga coins dito, iba't ibang mga coins na ang liliit. Yan, mga dust yung kanilang mga value or amount ay mabilis po yung ating pag-convert dito. Ayan, pero mako-convert lahat yan sa BNB. Ngayon kung pag Bitcoin lang naman o sabihin natin ay Ethereum or BTC lamang yung ating i-convert na dust. Yan, ay pwede po natin gamitin yung ito, yung convert in block trade. Yan, the easiest way to trade at all sizes. Yan, ito po yung gagamitin natin at mapupunta po tayo rito. Ayan, Binance Convert ang tawag po rito. Ayan, punta po tayo sa spot. Ayan, at market yung gagamitin natin. Ayan, yung minimum po ay nasa 1 cent to, ayan, ilan ba yun? 1.5 M. Ayan, kaya yung minimum ay 1 cent, 0.01 yan. Kaya ayan, pwede po natin i-convert lahat yan. I-click lamang po natin ito. At ayan, mapipili po natin yung ating mga iba't ibang mga coin dito. Ayan, piliin po natin yung mga coin natin na gusto natin i-convert. At ayan, ko-convert po natin sa USDT. Ayan, pipiliin na rin natin kung anong crypto asset ang magiging kung saan po natin i-convert ito. Kaya ayan,
Ganyan lamang po kasimple kasi mababa po yung, yung minimum conversion nito. Yan, kitang-kita po natin dito. Yan, kung pag masyadong maliit naman ay mas maganda kung pag i-convert na lamang natin sa BNB lahat. Yan, convert lahat natin ng lahat po ay convert na po natin sa BNB. Pagkatapos ay punta tayo dito sa Binance Convert, tapos convert natin yung BNB natin sa USDT. Kaya yan lamang po yung masasabi ko rito para ma-convert natin yung natitira, yung mga hindi po nabenta, or yan yung may mga dust or mga alikabok na naiiwan. Ay yan po yung paraan. Yan, para ma-convert natin ito. Yan ay available po dito kay Binance, at halos karamihan naman po ng mga crypto exchanges ay may ganito, may convert small balance or dust. I-convert natin yung dust. Ayan, meron naman po silang mga features. Ewan ko lamang sa mga local exchanges natin kung meron, pero sa tingin ko ay meron po siguro yan. Ayan. Pero yan po kay Binance, meron silang ganitong feature. Meron silang convert small balance at saka convert Binance Convert na pwede po natin gamitin para i-convert natin yung mga maliliit na amount. Kaya ayan, para kay ka-crypto na nagtanong kung paano makuha ng buo yung take profit kasi may naiiwan. Hindi po talaga natin makukuha yung buong take profit. Kung minsan po talaga ay hindi natin maiiwasan at meron po talagang matitira na maliit na amount. At ayan yung aking pinaliwanag kanina, yung paraan kung paano natin ma-convert yung mga naiiwan na ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.